Ang ating pong talata ay matatagpuan natin sa John 4:24. Napaka-pamilyar na talata sa ating lahat. Ang sabi dito, God is Spirit, and they that worship Him must worship Spirit and in truth. Ang talata pong ito ay matatagpuan natin sa usapan ng Panginoong Hesus at ng babaeng taga-Samaria na kanyang nakausap o kinausap ng personal doon sa balon ni Jacob sa Sicar na siyang kabisera o kapitolyo ng Samaria. Ito ay noong ang Panginoong Hesus ay papunta sa Galilea mula sa Jerusalem. Kailangan niyang dumaan sa Samaria. At doon sa labas ng siyudad, outskirt of the city, ay nandoon ang balon ni Jacob. At doon niya kinatagpo ang babaeng kanyang kinausap. Ito'y kusang loob na ginawa ng Panginoong Hesus dahil meron siyang intensyon na tulungan ang babaeng ito na makapagsisi at makakilala sa Panginoong Hesukristo. At upang makuha niya o mapukaw niya ang atensyon ng babae, ay humingi ang Panginoong Hesus ng tubig doon sa babae. At nagtaka ang babae sapagkat siya na isang Judean Jew o isang Hudyo ay nakikipag-usap sa isang taga-Samaria. Noong pong panahon yun ay walang dealings ang mga Jews sa mga Samaritans o Samaritans dahil sila yung mga pinalayas ni Ezra at Nehemiah noong panahon ng Lumang Tipan na nireforma ng dalawang ito ang bansang Israel upang mapanatili ang kadalisayan ng mga Hudyo o lahi ng Hudyo. Dahil itong mga taga-Samarians o Samaritans ay mga nag-asawa ng hindi Hudyo at siyempre magkakaanak ng hindi Hudyo, ay pinalaya sila ng dalawang propetang ito sa Jerusalem upang mapanatili ang kadalisayan ng lahi ng mga Hudyo. So, yun po yung background kung bakit itong mga Jews na ito ay walang dealings sa mga Samaritans o Samarians. Nagtaka yung babae, bakit ka humihingi sa akin ng tubig, ikaw na isang Hudyo? Walang pakikialam ang mga Hudyo sa katulad namin. Yun ang takbo ng usapan. Ang sabi ng Panginoong Hesus, kung alam mo lang kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig, hihingi ka sa kanya ng tubig na siyang magiging bukal o ilog ng buhay. At ang umiinom ng tubig na ito na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw na muli sapagkat ito ay tubig ng buhay. Iba yung tubig na nakukuha sa balon. Actually, ito po ay cistern ang tawag o isang hukay na pinlasteran ng ilalim at pinag-iipunan ng tubig sa panahon ng tag-ulan. At yung tining ng tubig sa ibabaw ang siyang iniinom. Yan, makikita natin na hindi kalinisan ng tubig na ito sapagkat lahat ng dumi sa lupa ay pumapasok doon sa balon o cistern. Yan, naintindihan ng mga Hudyo ang ibig sabihin ng bukal ng tubig. Ito'y malinis, sariwa, patuloy na dumadaloy, at nagbibigay buhay sa mga nakatanim sa kapaligiran nito. Kaya ang tawag dito ay tubig ng buhay. Ito yung masarap na inumin. At ginamit itong ilustrasyon ng Panginoong Hesus upang ialok sa babae yung tubig ng buhay na daladala o bigay ng Panginoong Hesus. At ito ang buhay mismo ng Diyos na masaganang
dadaloy sa puso at buhay nang sa Panginoong Hesus ay sasampalataya. Nagkaroon ng interes yung babae na makakuha ng tubig o makatanggap ng tubig mula sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, umuwi ka at isama mo ang asawa mo. Sabi ng babae, wala akong asawa. Sabi ng Panginoon, totoo yung sinasabi mo, 5 ang naging kasama mo at wala ka naman naging asawa. Ano ang punto ng pagsasabi ng Panginoong Hesus? Dinadala niya ang babaeng ito sa pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon upang matanggap niya ang buhay na nagmumula sa Diyos. The Lord Himself, the gospel is right before the face, the front of the woman. And the Lord was offering to him His grace of salvation that provides the life of God. Umiiwas ng babae sa usapan. Siguro medyo nahiya dahil na-expose sa kanya sa magitan ng Panginoong Hesus ang kanyang kasalanan. Kaya inalayo niya ang usapan. At ang sabi niya, kayong mga Hudyo, sinasabi niyo na sa Jerusalem ang tunay na lugar ng pagsamba. Pero ang aming mga ninuno ay dito sa Gerizim at ito ang tamang lugar ng pagsamba. Noong palayasin ang mga Samaritans o Samaritans mula sa Jerusalem, nagtayo sila ng sariling templo sa Mount of Gerizim, doon sa Samaria, at doon sila sumasamba. At yun ang naging dahilan ng hidwaan ng mga Jews from Judea and Jews in Samaria, the mestizo Jews. Pero sinabi ng ng Panginoong Hesus sa babae, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, na dumarating ang oras at ngayon na ang pagsamba ay hindi dyan sa Jerusalem o dito sa Gerizim. Ang tamang pagsamba ay ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya makikita natin yung koneksyon ng takbo ng mga pangyayari at usapan upang matamasa ang buhay ng Diyos na sinasabi ng Panginoong Hesus na tubig ng buhay. Kailangan maranasan ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At kung naandoon na sa kaligtasan, ang gusto ng Diyos sa atin ay patuloy na dumaloy ang kanyang masaganang buhay sa ating mga puso at buhay. At ang kaganapan nito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Worship becomes the channel through which God is flowing His life abundantly to His people. So if you want to experience that abundant life of God, you have to enter into worship. Worship in spirit and in truth. Mula rito ay kinakailangang maintindihan natin ng malalim kung ano ang pagsamba. Yung makabuluhang karanasan ng pagsamba. The essential meaning of worship and the meaningful experience of worship. Ito yung dalawang bagay na dapat nating malaman tungkol dito sa pagsamba. Tingnan natin yung katagang pagsamba. Ang katagang pagsamba ay nasulat sa Lumang Tipan na ang salitang ginamit ay syaka. At sa Bagong Tipan, ang ginamit ay proskuneo. Pero iisa ang kanyang kahulugan. Pareho itong nangangahulugan
ng pagkapatira pa sa harapan ng Diyos. Bowing down before God. Yun ang kanyang literal na kahulugan. Pero mayroon siyang kahulugan na ganito, at ito yung nagustuhan kong napakagandang kahulugan. The affectionate adoration of God. Ang mapagmahal na pagpapatira pa sa harapan ng Diyos. O mapagmahal na pagsamba. At mula dyan, ay makikita natin na kung ang ginagawa nating pagsamba ay hindi din lang nagmumula sa puso na may pagdaloy ng pagmamahal sa Diyos, hindi tayo makakapasok sa tunay na pagsamba. It is an affectionate adoration. It is an expression of love. Kaya kinakailangan sa pagsamba, pinupuso. Use your heart. You cannot enter into that manifest presence of God without your love for Him. Ang pag-ibig ng Diyos, ang dahilan kung bakit binabatak niya tayo palapit sa Kanya. At kung tutugon ka sa Kanya na meron ding pagmamahal, dadalhin ka ng banal na Espiritu na palapit sa Panginoong Hesus at palapit sa Ama. Worship, therefore, is a love-to-love relationship between God and man. It is the moment of God expressing His love to you and you, your love for Him. Meron tayong isang awitin na yan ang mensaheng sinasabi. There is no one I ever loved but you, my Lord. There is none I ever need but you alone. There is nothing in this world that fills my heart. There is none but only you I long for, Lord. Holy Spirit, come. Lead me to the Lord. Bring me to the Father. Draw me close, my God. Ngayon nyo maintindihan yung mga biblical foundations na mga awitin na ibinibigay ng Diyos sa atin. Tapos ang sabi doon sa awit, I long for you deep down in my heart. Come fill my life. Bless me. Make me whole. This song sums up that meaningful essence and meaningful experience of worship. At habang dinadala ka ng banal na Espiritu palapit sa Panginoong Hesus, dadalhin ka niya sa pagsisisi, pagkapasalamat, pag-awit, pagsayaw, o pagtugtog ng musika, o anumang paraan ng paggiya na gagawin sa iyo ng banal na Espiritu palapit sa Panginoon. Those who worship God must worship Him in spirit. You will be led, carried all along by the Holy Spirit in approaching the Lord Jesus Christ. This is the basic protocol of worship. The flow of the Spirit of God leading you all along to meet the Lord Jesus Christ. Ano man ang ipagawa sa inyo ng banal na Espiritu, feel free to do it.
Naalala ko yung kwento ng isang kapatid. Habang tayo umaawit, dinala ng Panginoong Hesus sa pagsayaw, hindi niya namalayan, nakaharap na siya sa kongregasyon. Habang siya sumasayaw, nung mamulat yung kanyang mata, medyo nahiya siya dahil siya lang ang nagsayaw na sayaw. Well, sabi ko, nothing to be ashamed of. Ganon talaga kapag dinadala ka ng Diyos, ng banal na Espiritu, sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Yan ang dahilan kung bakit maraming hindi makapasok sa presensya ng Panginoong Hesus, doon sa kapahayagan ng presensya. We have made worship a program and not a life in the flow of the Spirit. Kinakahon natin ang pagsamba. Feel free to worship God. Free to be led by the Spirit. Free for you to do whatever the Lord is telling you as the means to approach the Lord Jesus Christ. I hope you understand this. Sinulat kong mabuti ito habang ako'y nakikinig sa Diyos. Ilang beses kong sinulat para mas magandang may deliver sa inyo. We are now in that meaningful experience of worship. It is an affectionate adoration of God. That's the essential meaning. And truth is experiential. God will put that meaning into experience. And it is the Holy Spirit, because of God's love, that draws us all along to the Lord Jesus Christ. At maya-maya ay makikita mo sa Espiritu ang kagandahan ng Panginoong Hesus. And the more you become attracted to Him. Doon sa aklat ng Song of Solomon, Song of Songs, makikita nyo kung paanong sinasabi nung babae sa lalaki at nung lalaki sa babae ang kanilang paghanga sa isa't isa. The admiration. Bakit? Dahil sa affection. Sabi nung iba, love is blind. Sabi nung iba, ang pag-ibig ay hindi lang bulag, pilay pa. Magtataka kayo kung bakit sa kabila ng kapansanan ng isa ay naiibig siya na nagmamahal sa kanya. And that's the wonder of love. Pero itong pagmamahal na ito, walang kwenta sa kanya kung ano man yung kapansanan ng tao. Di ba? Ganon din ang pagmamahal ng Diyos. Hindi napakahalaga sa Kanya kung ano man ang ating kalalagayan na hindi tayo kaibig-ibig. He loves us not because of, but in spite of. Hindi niya tayo inibig dahil sa tayo kaibig-ibig, flawless, kundi inibig niya tayo sa kabila ng lahat na tayo ay hindi kaibig-ibig sa Kanya. He loves us first. And that's why we could love Him. And this love covers the multitude of sins. At dahil naiintindihan natin ang pag-ibig na yan, binabatak niyang patuloy tayo ng Kanyang pagmamahal upang makita natin ang kagandahan ng Panginoong Hesus na nagmamahal sa atin. At doon natin masasabi yung katagang wow! OMG! Sa lingwahe
ng millennials. OMG! Oh my God! Kapag nakarating kayo sa magagandang tanawin, hindi ba napapawaw kayo? Wow! Why? Because of the beauty that we see. Yung mga composers na umabot sa ganitong karanasan ay nagpapahayag ang kanilang mga awitin ng kagandahan ng Panginoong Hesus. Sabi nung isa, He's the lily of the valleys. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000s. Ang dami niyang sinabing magagandang nilikha ng Diyos. Pero ang sabi niya, walang hihigit sa kagandahan mo, Panginoon. You may not see literally the face of the Lord. But in the Spirit, you will see His beauty. When you are drawn by Him closer to His face. At sa pagkakataong iyon, mararamdaman mo na lang bigla na ikaw mismo ay sasamba sa Panginoon. At ang maganda nito, yayakapin ka ng Panginoon. You will feel Him expressing Himself to you. Mararanasan mo ang Kanyang pagyakap at maririnig mo ang Kanyang malambing na tinig na may buong pagmamahal na nagsasabi sa iyo, I have loved you with an everlasting love, and with loving kindness I have drawn you. Iniibig kita ng walang hanggang pagmamahal, at sa pamamagitan ng pag-ibig na ito ay binatak kita palapit sa aking puso. At sa pagkakataong iyon, mararamdaman mo ang pagbuhos ng pagmamahal ng Diyos sa puso mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sapagkat ang pag-ibig niya ay masaganan, ibinubuhos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. I quoted from Jeremiah 31:3 and Romans 5:5. At sa oras na yon, wala kang magagawa kundi umiyak dahil damang-dama mo ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Panginoong Hesus na nakayakap sa iyo. At sasabihin mo sa Kanya ng buong pagmamahal, Lord, I love you with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my might. Church, this is worship. Hindi mo maiiwasang bumagsak sa Kanyang harapan ang magpatira pa. Mararamdaman mo ang iyong walang kabuluhan sa harapan ng banal na Diyos. Pero makikita mo ang iyong kabuluhan dahil sa Kanyang anak na Panginoong Hesukristo. It is in Christ that you find your true worth and identity. It is in Him that you are called by God, my beloved, my sweet friend, my delight. At sa pagkakataong yon, maririnig mo ang tinig ng Diyos
punong-puno din ng pagmamahal, ng kaaliwan, ng paghikayat, ng kapangyarihan, ng kakayanan, ng katuruan, at ng direksyon para sa iyo. At sa Kanya, maramdaman mo na walang kondemnasyon, walang akusasyon, walang guilt. You feel so clean, so pure, and truly transformed by the presence of the living God. Church, this is worship. Hindi mo gustong matapos ang mga sandaling yan. Ang presensya at pagmamahal ng Diyos ay dumadaloy sa iyo ng paulit-ulit. You lost consciousness of time. You're actually in the foretaste of eternity with God. You do not like that moment to last, like Peter, who, when he saw the Lord at his transfiguration on the mountain, said to the Lord, "Lord, let us stay here." But the Lord said, "No, we have to go down. Bababa tayo. Meron pang mga gawain." Kung natatapos man ang ganong karanasan, alam natin na ito ay nagbibigay ng patuloy na kasiyahan sa atin. Kung lilipas man pasamantala ang ganong karanasan, alam natin sa ating sarili na punong-puno tayo ng kasiyahan. Bakit? Dahil pinuno tayo mismo ng Diyos. At pagkatapos noon, alam na alam mo sa sarili mo, nagkaroon ka ng napakalalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. You had a very intimate union with God. Na ito'y daladala mo, na ang buhay ng Diyos ay dumadaloy sa iyo katulad ng ilog, na patuloy na dumadaloy para magbigay ng buhay. At kung ito sa tingin mo ay nawawala ka na roon, babalik at babalik ka sa Kanya. At matatagpuan mo naman siyang laging nag-aantay at handang tanggapin ka, katagpuin ka, at punuing mulit-muli ang buhay mo. Church, this is worship. This is the real life of the believers. Ito yung tunay na buhay ng mananampalataya. Ito yung nagdadala sa atin ng kapunuan ng Diyos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At kung gusto niyong manatili sa ganitong buhay, gawin niyong ang inyong buhay ay kaya-ayang handog sa Panginoon. It is in that sense that your life is worship. Your life is worship. At sa pagkaunawa ng katotohanan yon, maintindihan mo ang sinasabi ng kasulatan. Whatever you do, do it for the glory of God. Because your life is worship. Life is worship.